worldwide yung Yung market. yung Kakao. ang dami ng requirement ng kakao. Sobrang laki, architect, ang demand sa ngayon. Yeah. Ang sabi sa akin, mga 1 million metric tons per year yung kulang. Wow. Kulang. That explains bakit nagmahal ang Mahal. beans ngayon. Last year, 182% yung increase ng Tinaas. cost. Yeah. At sabi mo, architect, hindi bababa yan. Hindi na bababa yan. Kasi kahit na anong food commodity, laging nandoon yung chocolate Di ba? Mapunta ka sa ice cream, tinapay, cake. Hanggang yung fruits ngayon, ibinana na ng Sasaw pa rin sa chocolate. sasaw pa rin sa chocolate. Uh, Mapunta ka sa mayroong mga chocolate products na nandyan lahat. So, I agree and I believe na totoo yung kulang ng cacao supply. At kung magtatanim ngayon, sir, aabot pa tayo, sir, doon sa demand na to? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, si Ate Luningning naman, kasama natin. At saka si, ano pa rin? Sorry, si Ryan. So, ang tablay niya na square na rin, sir. Madaling i-package Tansyado mo na rin, Ate Luningning. Oo, opo, sir. Ang ano po, sir, ang packaging mo, ilang tablay Pero pa? electric pan. Maramihan, sir. I mean, yung ginagawa, isang box pala. 35 peraso. Half kilo. Ayun. Ito na ngayon yung ipapak. Magkano, sir, yung half kilo ninyo? 500. Alam nyo kung ilang fruit pinanggalingan nun, yung 1 kilo na yun? Parang sabi ko nga sa'yo, isang fruit, ang ano ko is 50 pesos. 50 pesos per fruit. Ang value niya. So, yung half a kilo is 10 Bunga. bunga. Medyo tahimik tayo, ha? Kasi bagong kain. Matagal din pala, Ate Luningning, bago mo mapuno yan. Opo, sir. Araw-araw din, Ate Luningning, nagaganito ka? Opo, sir. Walang tigil. Linggo lang ang pahinga nila. Linggo lang ang pahinga, Ate Luningning. Oo. Si Ryan, linggo lang maliligaw. Oo, nagsisimba si Ryan, ha? Yeah, kwentuhan mo kami, Ate Luningning. Ano? Kwentuhan mo kami. Ayaw. Ang asawa siya ni Hober, yung kanina. Asawa ko yan. Bait daw si Hober, di ba? Kasi pag mayroon dito pumupunta, sabi sa amin, mag-asawa daw kami, makunti. Paano yan? Asawa daw kami, makunti. Ano, asawa ko sa bahay. Si Mang Huber ang asawa niya. Oo. Ano yung sinabi ni Ate Luningning? Hindi ko maintindihan. Kala ng mga nagpupunta sila yung mag-asawa dahil sila yung nandito. Akala na.
Dahil silang lagi magkasama dito sa Kayong dalawa laging magkasama, kayong pinagkakamalang mag-asawa. Oo. Sabi ko hindi yan doon asawa ko. Dahil parang anak na lang nila si Ryan eh. Oo. Ayan, so naka-isang tray na tayo. Anong gagawin ni Ryan ngayon dito? Isishake. Isishake para malibel, ano? Ayun. Galing, ha? Saka makompact. Oh. Ah, Di ba? kaya ni Ryan, oh. Galing, galing. Ate Luningning, gaano katagal bago matuyo to? Pag pag maulan, 3. Pag maaraw, 4. 4 na araw. Saan mo pinapatuyo? Diyan lang. Dito lang sa table? Oo. Opo, sir. Hindi pwede sa freezer. Wag bibiglayin kasi yun nagpo-produce ng pot bloom. Saka madaling madaling masira pag pinatuyo mo. Magtutubig yan eh. Normal ko lang, pagpatuloy, ano? Oo. Yung iniinom mo natin kanina na sikwate, Tsokolate. oo, doon sa resort. Dito na yan. Dito nang galing. Sa ating Luningning may gawa noon. At saka si Ryan. Oo. Ryan, Silang nakatoka. puro ulit. Yun. Pure, ano? Pure na chocolate. Ito na po yung kaibahan ng mga tableya nung araw na magaspang. Pino. Ito, pino na. Ako, nag-early retirement as senior high school teacher. Teacher ka, kuya. Horticulture yung tinuturo ko. Tumpak, ano? Mahilig ka sa ornamental plants? Yes. Ano mga halaman mo? Lahat ng halaman. Meron. Sa bahay mo? May mga bonsai, Magaling ka, mahilig ka sa bonsai. bilya, yung Bumbilya. baliti. Kasunod So, na senior ka na? senior high school. Early retirement. Early retirement. 42 yung ko, edad. 42 ka lang? 19 years yung service ko. Kasi 21 years old pa lang nakapasok. Teacher ka na? Apo. Yung mga anak mo? Isa lang yung anak ko. 1 year, 10 months pa lang. Ba't bagong asawa ka lang? Hindi, 10 years kami bago nabiyayaan. 31 kami magpakasal. Talaga? Sunod-sunod na yan. Sana nga. Para madami. Ito lahat to, magagawa lahat to ngayon. Sir, yung 3 kilo, Sige, Ryan. yung 3 kilo nito yung capacity, ang malalagyan dyan, mga 3 rin. 5 na may, bali 5 box. 5 box. Oo. Ito? Oo. Ay, hindi pa buo to. Hindi to, 2 kilo lang to sir. Pero yung capacity nito 3 kilo. So, ito na, na to, ready na to. Yes sir. Mas maganda ang trabaho mo ngayon kaysa doon sa grocery. O sir, tsaka isa pa sir, mataas na yung sahod ko kontra sa Dito. kahit hindi naman ako nahirapan dito magtrabaho kasi pag di ko kaya, nagsasabi na ako kay sir na sir, pag kaya ko, hindi na ako trabaho na agad. Masipag sir. Oo. Works without being told. Wow. May initiative. Sabi ko naman sa mga ko dito na kailangan ko yung kusa lang, yung kusa ninyo talaga na Ayan. yung So, isi-shake na ni Ryan to. Yes sir. Dandahan lang para Bilis. So, wala nang wala nang space sa ilalim yan. Wala na yan, airspace, compact na yan. Compact na. Pag day off mo, saan ka pumupunta? sa bahay, sa barangay namin. Sa bahay niyo. Nagbibigay ka ng pera sa sa nanay mo. Every yung sahod ko yung sahurang ko dito every 15 quincenas katapusan. 11,600 Buong isang buwan. tapos yung Magkano binibigay mo sa nanay mo? sa mama ko binibigyan ko ng pambili ng gamot. Bakit may sakit na? May maintenance na kasi siya. Ikaw nagbibigay ng
Ilan ba kayong magkakapatid? 6. Ay, ikaw lang nag-aaral. Kailangan sir kasi pag di ako mag-aral, di ako makakasabay sa mga normal na ano eh. Tsaka isa pa, description yung ano, halimbawa pag maghanap ako trabaho, sabihin baka mas maganda yung may pinag-aralan kasi advantage ka. Mahirap yan nung nag-aaral ka. Mahirap. Mahirap sir kasi ano, broken family kami. Yung papa ko nag-asawa, tapos yung mama ko nag-asawa. Yung pagtitimbang, mahirap. Pero parehas pinupunta mo. Yung papa ko ngayon nasa Maynila na. Yung mama ko, buti lang yung mama ko, nagtrabaho kasi yun dun sa bahay sa ano Maynila. Nung umuwi, yun, sabi ko mag-aaral ako para makatapos din ako. Tapos yun, ang kinuha kong course, yung agriculture kasi yan ang gusto ko. Butit gusto mo yung agriculture. Hindi naman ako nahihirapan sa mga activity kasi gusto ko rin. Sabi nga nila, agriculture daw, ano, so, maganda agriculture kasi ano. Dahil? Una-una, ano, lalo na pag nalalaman mo na yung mga gusto mong malaman kasi may mga subject kami na researcher eh. Nag-research kami. Malaking bagay may trabaho ka. Hindi siya malaking bagay kasi una, yung gusto kong bilhin na nabibili ko. Kasi kung tsaka gusto ko talaga magtrabaho sir. Nung pagkatapos ko mag-aral nung college, parang gusto ko na agad magtrabaho. Kasi nga yan naman talaga eh, pag tapos ka na mag-aral, trabaho na para makatulong ka rin sa magulang. Sa'yo, sa sarili mo. Kung magkapamilya, di ka na mahirapan gaano magano. Sa hirap ng buhay ngayon. Taga saan yung liniligawan mo? Wala pa sir, wala pa. Sabi mo, lumalas ka para manligaw. Wala pa sa ngayon sir, wala pang naliligaw. Anong sabi ng mga classmate mo nung nag-aaral ka? Hindi ka nila... Hindi, joker kasi ako sir. Kuyara yung sinasabayan mo sila? Oo, kuyara yung tawag nila sa akin. Ako nga doon pinakamakulit. Sabi nila, ay kasi bata mga classmate mo. Talagang, mabusisi, no? yes sir. Ang dami yung proseso. Basta lahat ng trabaho mo, pag pumasok dito yung bin, doon sa farm, hindi. Dito ko lang Dito sa lang production. Production. Kayo natin luningning. Si Kuya Huber ang sa farm. Yung asawa niya. Yung high school yung tinuruan mo sa high school. Opo. National, ganyan. Opo. May subject na horticulture sa national ngayon? Yes, doon sa amin. Kasi agricultural school din. Okay. Ito yung university? Dati. Hindi na. Ito, estudyante ko to. So dyan, teacher ka niya, sir. Wala palang pawala dyan. Teacher mo pala si sir. Sa ano sir? Sa math. Math subject. Sa math? May hirap ang math. Kasi Hirap ako dyan sa math na yan. yun yung ko talaga, mathematics major. Then kumuha ko ng agriculture kasi yun yung passion ko eh. Then, bali dalawa yung naging kurso ko. BS Math at saka Agriculture. BS Agriculture. Opo. Tigtiman naman. Ba't hindi mo nalang minaster yung agriculture? Ba't nag-BS ka ulit? Tinapos ko muna yung nag-masteral ulit sa Nag-master ka lang, sir. Anong masteral mo? graduate sa sa agriculture rin. Agriculture din. Ayan, malapit na. Kahit hindi nagsasalita si Ate Luningning. Mahihain to pag may camera. Pero pag wala, maingay to. Maingay to pag wala. Ate Luningning. Ate Luningning. Sa umaga, sinisigaw mo si Kuya. Sigaw ka ng sigaw pag sa umaga. Yan. Inasa Ulit ni Ryan. Yung veterinary niya bukas. Kasama ka, Kuya. Sir. Kasama ka.
So ngayon naman, ano na kami, papak na tayo ni Ryan. 40 pieces nito, 1/2 kilo. 1/2 kilo. Eksakto yun. Oo, Sir, sir. eksakto, Ryan. Sakto. Kasi, ano ko na ito eh. Tinimbang. Ayan. I-arrange mo pa yan, Ryan. Oo. Mahirap din yung first time. Pero pag walang gloves, mas mabilis. Imagine, ha? In spite of, hindi naging haglan. Oo. Kanya, nag-aral. Nag-aral. Walang ano sa trabaho. Magaling sumulat yan. Ah, talaga. Yan ang sulat kamay niyan. See? Tingnan nyo gaano katsaga si Ryan. Diba? Hindi siya na malimos. Yung nangarap. Kasya na sa'yo yung 11,000, Ryan. Sobra-sobra na sa'yo. Okay na, sir. Ha? Dati nga, mabigat. Ano lang? 3,000 lang. 3,000. Talaga? Oo, noon dun sa grocery, 2,000 lang ano niya. Pang dami pa niyan, all around. Karami naman yung... Ha? Karami naman Oo, yung grabe. grocery. Yan, ganyan ang ganyan dito ang pag-out mo. Ito na yung bibili namin, or Oo, ba? yun na. Pwede ka nang bumili dyan. Ang hirap mag-ano, sir? Sir, direct pag nakatikim ka na ng ano nila. Tapos hanap ka sa market. Kahit yung Wala akong tinitinda makita sa market. Iba talaga yung ano. Pag ininom mo siya, wala kang makikita ng tira na... Kaya pala dahil ikaw ang Inspire. Si Ryan ang gumagawa niyan. Ayan na. Yan na yan. Kompleto na yan. 1, 2, 3. Ilang layer to? 1, 2, 3. Kulang pa. 4, 8, 12. 12 times 24, 32, 35. Kulang pa. Ayan. Gawa ko ng kapak ang ano. 36 pieces. Yes, sir. Yan. Bilang na bilang ni Ryan. Ayun, oh, tignan mo. Sige nga. Ayan, kasama pa rin natin si Architect Arnold at saka si Doc Dondon. Ayan. So, Architect, napakaganda po nung inyong farm. Thank you, thank you. Ang sabi mo kanina nung dumating ako dito, parang hindi farm eh, parang garden. Pero farm dahil productive. Yeah. Kumikita. Thank you, thank you. Ito po yung mga produkto. Pinakita natin yung buong process paggawa ng tableya. Tapos may product na ano na vinegar. Tapos ito po yung iba-ibang varieties ng cacao. Doc Don, may project ba ang provincial government? Isa to sa Sir Buddy sa mga binibigyan na pondo ng provincial government through kay Governor Edwin dahil ito yung kahit tanim na kahit na bumagyo mas nagugustuhan niya kasi pag naaalog siya namumulaklak pa eh kaya kasi dumadaan dito ang bagyo kaya so isa sa mga ano namin dispersal ng mamigay ng mga pananim pero may din kami na mga pa-training sa mga gustong mag-alaga ng cacao and so ang kagandahan nito sa farm ngayon na ina-open na ni Architect Diasi sa mga at least may encourage yung mga farmers na mag-venture sa cacao May makita farm. sila. Oo, dahil karamihan, kadalasan pagkatapos ng training namin dinadala pa sa ibang probinsya para lang pakita ng ganitong Makita nila. setup tsaka first time din kasi dito na pakita na kasi merong programa ang Department of Agriculture kasama na kami na cacao tsaka ina-integrate mo sa tanim yung sa coconut. Kaya at least ito makikita mo productive siya and meron talagang makikita na Nandyan na, working na. so, Kailan yan, Doc? matagal na kami nag-umpisa pero dito kay Architect bago lang na pinapasok ang pina-shinare na yung yung farm niya para ma-inspire kami. Hindi lang yung sa farmers pero kami din sa gobyerno na sipagan namin pa yung kasi 'di ba napaka-importante na yung
yung private sector na katulad ni Architect ay malakas yung collaboration o partnership sa gobyerno dahil may mga aspeto sa pagsasaka na lalo na sa industriya ng ng agrikultura na yung kanilang role bilang private sector na minsan mas madami silang kakilala na pwedeng ma-endorse yung mga farmers namin na gumagawa nito. And maliban dito, madami pa kaming proyekto, pero ang gusto ko lang itutukan yung bago namin ngayon na sa bamboo. May Kasi, bamboo rin. oo, May bamboo kami. kami sa this year may kalahating milyon na papanimula na pera para sa project na ito. Ang tawag namin dito, Architect, ay Sir Buddy, Bamboo Livelihood for Economic Stability and Environmental Sustainability. So bless. Kasi ito ang isa sa maliban sa pagka naitanim mo na mabilis siyang mag-harvest ka kaagad. And isang beses ka lang magtatanim, then kahit yung next generation na pwede nang Tuloy-tuloy na. maka-benefit nun. And dun sa ini-implement ng DRR dun sa, siyempre palagi kaming binabaha eh. So para sa mitigation aspect, pwede siyang part ng nature-based solution na yung bamboo. And I think si Architect Diasis ay nakapag-umpisa na. And mas maganda na makakasabay din kami para dun sa technology na meron siya. Kasi siyempre, si Architect pwedeng pumunta kung saan-saan para makakuha ng mga bagong teknolohiya. Kami sa gobyerno matagal na proseso. Although naandyan na siya, pero at least magsasabay yung sa private sector. Kasi si Architect may kayo nga, di ba? Yung Well, sa ngayon, nakapagtanim na ako ng mga 3,000 trees. Ilang hectares na yun, Architect? 2.5 hectares na yung na-cover noon. And ang kagandahan, nag 4 years na. So pwede na kami kumuha rin ng pananim doon. No, yun ang sinasabi ko kay Doc Dondon na ayan, pwede na tayo mag-generate ng planting materials without going out of the province. Bibili But pa sa iba, malayo. But right now, ang inaano namin, yung different variety of bamboo. Gusto namin magkumuha ng black bamboo at saka yung iron bamboo. Pag na yun, kasi meron na kaming 4 na variety ngayon na bamboo. So, hopefully, makagawa kami ng project na ganyan. Nakakatuwa naman bilang private investor na meron parang nag-jive yung programa ng government at saka yung personal aspiration ko to put up the bamboo. Initially, I went on my own, nag-decide ako to put this up after my retirement sa construction, but nung nakita nila na pwede kami mag-collaborate, sabi ko, why not, we also need the help of the government. So itong kakao, dinidevelop din namin, ang share naman namin is meron din kaming mga variety na inaccredit na ng Bureau of Plant Industry to be a mother tree, pagkukunan ng planting materials, no? And then we're gonna offer that to the government kung meron silang programa, and then eventually it will be dispersed to the farmers, and then I hope eventually we will be the one to process it. No? So it's Tulungan beneficial. pa rin. Yeah. Tulungan pa rin. Kung marami na. Kasi ang dream ko talaga, like dito sa kakao, yung volume, meron tayong volume na mag-attract na from big players. So, in as much as the area in Samar, especially Northern Samar, marami kaming coconut. Ang kakao nagtatribe underneath the coconut tree. So, it's there. It's there. So, hopefully we can, I'll just be producing seedlings, planting materials, and hopefully the government will help me also on that aspect. Sigurado ako nun dahil pagka may nangangailangan kami ng binhi, sa labas pa kami kumukuha as far as Mindanao. And itong collaboration na yun ng province with Architect Diasis, sana may establish namin na may pakita sa farmers na
Kasi ang problema nga dati kahit ngayon, pagka may mass production of agricultural commodity, sinasabi ng farmer, Dok, wala kaming market. Walang pagbebenta. Walang pagbebenta. Ito, captured na siya kasi nga, di ba, from the start, tumutulong na si architect and then up to the buying of produce. Ay meron ng captured market na ba. So, wala na po problemahin yung farmer. So, nasa sa kanya na kung gaano siya magsisipag na lawakan pa kanyang area for cacao production. So, we're thankful kay architect. Yeah. Kasi bihira ang private sector katulad architect na nag-open up, willing mag-risk. Kasi, di ba, siyempre, negosyo rin to. Grabe May yung pera risk ni din yan. architect. Nahiya Hindi na kami. basta-basta ang risk na architect. Sa architect, nahiya na kami. Bisita namin, pero siya yung papakain. Sa akin naman, I know that worldwide yung Yung market. yung Kakao. ang dami ng requirement ng kakao. Sobrang laki, architect, ang demand sa ngayon. Yeah. Ang sabi sa akin, mga 1 million metric tons per year yung kulang. Wow. Kulang. That explains bakit nagmahal ang Mahal. beans ngayon. Last year, 182% yung increase ng Tinaas. cost. Yeah. At sabi mo, architect, hindi bababa yan. Hindi na bababa yan. Kasi kahit na anong food commodity, laging nandoon yung chocolate Di ba? Mapunta ka sa ice cream, tinapay, cake. Hanggang yung fruits ngayon, ibinana na ng Sasaw pa rin sa chocolate. sasaw pa rin sa chocolate. Mapunta ka sa mayroong mga chocolate products na nandyan lahat. So, I agree and I believe na totoo yung kulang ng cacao supply. At kung magtatanim ngayon, sir, aabot pa tayo, sir, doon sa demand na to? Well, ako ay magtatanim lang ako. I don't care kasi future 'yan, 'di ba? Yeah, But it okay. will never kukulangin talaga yung Ang tao talagang gustong-gusto yung cacao. Tapos ngayon na found out na yung cacao hindi pala masama sa sabi dati, nakaka-high blood 'yan. Ang ganda pala na nito na food value niya, ang ganda. Anything else, Doc? Yun lang. Sisiguraduhin lang namin architect na yung partnership natin hindi yan matatapos sa tutuloy-tuloy natin to. Bibigyan pa namin to ng mas malaking ng pondo kung kinakailangan para lang talaga maging mas madami pang farmers ang nasuportahan ng probinsya, katulong ang private sector. At thank you rin kasi somehow madi-disseminate yung aming tikain na karoon ng cacao industry yung Northern Samar. Ako naman, gusto ko rin naman lumago yung aking farm. At the same time, ma-improve yung process. Nakakabilib talaga yung mga venture ni architect. Grabe. Talaga, amazing talaga yung, yung Thank mga you. results. Nakikita yung mga results. Okay po. Thank you. Thank you so much. Thank you. Architect, thank you. Doc. Thank you, Doc. Thank you po. Thank you po. Yan. Pati yung pati yung duck. Nakaano na. Yan. See? Pati pato na kumakain ng ng feeds. Maraming ho tayong natutunan sa series natin dito sa Northern Samar, no? Mula doon sa hatchery, yung Kinisan Hatchery. Hatchery po ito ng mud crab na super sophisticated at high-tech. Probably ito lang yung mud crab hatchery dito sa Pilipinas. Nag-grow naman nila sa sarili nilang grow out pan. Ito naman yung Kinisan Aqua Farm. At syempre, meron din silang cacao farm, Kakawan Agri Farm na super ganda at productive. At syempre, dito rin ho tayo nagstay sa Miko Miko Resort. Dito yan sa Mondragon, Northern Samar. Gusto kong magpasalamat kay Architect Arnold De Asis.
siya po lahat ang may-ari ng mga farms sa pinuntahan natin ngayon dito sa Northern Samar. Sir Arnold, maraming salamat po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.